Ito ang kwento ng Stuxnet, isang computer virus na kasyang-kasya sa isang maliit na USB drive kagaya nito na pumigil sa paggawa ng nuclear bomb na gaya nito. Sa kwentong ito, ikaw ang Amerika at noong 2002, nalaman mo sa isang press conference na may dalawang sekretong nuclear facility ang Iran. Isa dito ang Natanz Uranium Enrichment Facility, kung saan sinusubukan ng Iran na gumawa ng nuclear bomb. Siyempre, nag-alala ka, kasi kapag nagkaroon ng nuclear bomb ang Iran, pwedeng mauwi ito sa madugong gera. Agad naman itong tinanggi ng Iran. Ang sabi nila, wala silang balak gumawa ng nuclear bomb. Ang ginagawa lang daw nila ay para sa kanilang mga nuclear power plant. Ganito kasi yun. Ang uranium ay ginagamit sa mga nuclear power plant para gumawa ng kuryente. Ito rin ang pasabog na ginagamit sa mga nuclear bomb. May iba't ibang klase ng uranium at ang tinatawag na uranium-235 lang ang maaaring gamitin para sa mga nuclear plant at mga bomba. Ang natural na uranium ay nagtataglay lang ng mas maliit sa 1% na purong uranium-235. Para sa mga power plant, ang kailangan lang ay nasa 3 to 5%. Ang kailangan naman sa mga nuclear bomb ay nasa 90%. Kapag mas puro kasi ang uranium-235, mas malakas ito. Parang kape lang, mas matapang ang mas purong kape. Para makuha ang purong uranium-235, kailangan ilagay ang uranium sa loob ng isang makinang tinatawag na centrifuge. Tapos, iikot ang centrifuge. Habang umiikot ang centrifuge, humihiwalay ang purong uranium-235 at pwede na itong kolektahin. Ang prosesong ito ang tinatawag na uranium enrichment. Para patunayan na wala silang masamang intensyon, pumayag ang Iran sa inspeksyon ng IAEA o International Atomic Energy Agency, ang ahensyang tagapagbantay na sinisigurong walang gumagawa ng mga bagong nuclear bomb ayon sa napagkasundoan sa NPT o ang Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Ayon kasi sa NPT, pwede namang mag-enrich ng uranium ang kahit sinong bansa basta para lang ito sa mga nuclear power plant. Pero, hindi maaaring gumawa ang kahit sino ng bagong nuclear bomb. Kasunod nito, pumayag din ang Iran na makipagnegosasyon sa France, Germany at UK noong 2003. Sa negosasyong ito, pumayag ang Iran na pansamantalang itigil ang kanilang uranium enrichment operations. Pero, pagdating ng 2006, natigil ang negosasyon at tinuloy ng Iran ang kanilang operasyon. Dito na kayo nagpanik ng best friend mo na si Israel. Ayon kasi sa inspection ng IAEA, lumalabas na ang uranium enrichment sa Natanz facility ay umaabot sa 60%. Ibig sabihin, hindi lang talaga power plant ang balak gawin ng Iran, kundi mga nuclear bomb, at tumalapit na sila sa level na kailangan nila. Kaaway mo ang Iran, pero kampante ka naman na hindi ka nila direktang masasaktan. Ang problema, ang Iran ay nasa Middle East, ang rehiyon kung saan nanggagaling ang malaking parte ng langis na kailangan mo para patuloy na umunlad ang iyong bansa. Kapag nakagawa ang Iran ng nuclear bomb, maaaring gamitin nila ito para wasakin ang mga supplier mo ng langis gaya ng Saudi Arabia na kaaway din ng Iran. Maaari ding bigyan ng Iran ng mga nuclear bomb ang mga teroristang sinusuportahan nila gaya ng Hezbollah, Hamas at ang mga Houthi. Kahit sa paanong anggulo mo tignan, delikado kung magkakaroon ng nuclear bomb ang Iran. At siguradong hahantong ito sa gera sa Middle East. Kapag nagkagera sa Middle East, tataas ng husto ang presyo ng langis at babagsak ang ekonomiya. Dahil dito, ayaw mo na magkagera sa Middle East. Para naman sa best friend mo na si Israel, hindi lang ito tungkol sa presyo ng langis o sa ekonomiya, kundi sa mismong kaligtasan nila. Sila kasi ang tinuturing na mortal na kaaway ng Iran mula pa noong 1979 nang patumbahin ng Islamic leader na si Ayatollah Ruhollah Khomeini ang hari na si Mohammad Reza Pahlavi. Ang dating hari ay malapit na kaibigan ng Israel, pero itong bagong leader, matindi ang galit sa Israel. Kapag nakompleto ang nuclear bomb ng Iran, siguradong ang Israel ang pinakaunang magiging target. Kung tutuusin, madali lang para sa inyo ng Israel na sugurin ang Natanz facility at wasakin ito. Yun ang pinakasimpleng solusyon. At kung Israel lang masusunod, malamang yun na ang ginawa nyo. Pwede kayong magpadala ng eroplano at maglaglag ng bomba. Pero may problema. Matindi ang anti-aircraft defense ng Natanz facility. Kaya nilang wasakin ang kahit anong eroplanong ipapadala nyo. Pero sige, sabihin na natin na makakalusot ang eroplano nyo sa mga depensa nito. Ang susunod na problema ay underground ang Natanz facility. 25 feet ang lalim nito mula sa ibabaw ng lupa at meron nitong konkretong kisame na 8 feet ang kapal. Wala kayong kahit anong bomba na kayang abutin ang ganoon kalalim at katibay na facility. Pwede rin naman kayo magpadala ng mga sundalo. Pero, ang Natanz facility ay nasa gitna ng malawak na disyerto at napapaligiran ng maraming sundalo. Mahigpit ang security. Papalapit pa lang kayo, tinatadtad na kayo ng bala.
At ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi kayo pwedeng sumugod ay isa itong act of war. Kapag ginawa nyo yun, hindi na kailangang matapos ang nuclear bomb ng Iran dahil kayo na mismo ang magsisimula ng giyera sa Middle East. At kung sakaling nakakalimutan mo, ayaw mo ng giyera sa Middle East. Suma total, kailangan mong pigilang makagawa ng nuclear bomb ang Iran. Para mapigilan ng Iran, kailangan mong wasakin ang Natanz facility. Pero, hindi ka rin pwede magsimula ng giyera para lang wasakin ang Natanz. Ano ang gagawin mo? Una, pinag-aralan mo ang Natanz facility para makahanap ka ng kahinaan. Nakita mo na gumagamit ang Natanz ng mga IR-1 centrifuge. Mahal ang mga centrifuge na ito at higit sa lahat, madaling masira. Dahil dito, naisip mo na hindi mo na kailangang wasakin ang buong Natanz facility. Ang kailangan mo lang ay sirain ang mga centrifuge. May halos 9,000 na centrifuge sa loob ng Natanz at ang lahat ng mga centrifuge na ito ay kinokontrol ng mga computer na tinatawag na Siemens S7-300 PLC o Programmable Logic Controller. Ang mga centrifuge ay ginagawa mismo sa Iran kaya mahirap itong pakialaman. Pero ang mga PLC, gawa sa Germany. At ang Germany, kaibigan mo. Kaya naman, kumuha ka ng mga PLC mula sa Germany at pinag-aralan mo ang mga kahinaan nito. Tinawag mo itong Operation Olympic Games. Di nagtagal, nakahanap ka ng 4 na zero-day vulnerability sa software ng mga PLC. Kung wala kang alam sa computer, ipapaliwanag ko sa iyo. Ang computer ay binubuo ng hardware at software. Ang cellphone mo ay isang computer. Ang hardware ay yung mismong unit ng cellphone mo. Ang software naman ay yung operating system at mga apps na ini-install at ginagamit mo sa cellphone mo. Ang mga app ay gawa sa computer code. Minsan, ang mga programmer na gumagawa ng computer code ay nagkakamali sa ginagawa nila. Pero dahil gumagana naman ng maayos ang app, madalas hindi na ito napapansin. Minsan naman, may nakakapansin na may issue ang app kaya inaayos ito ng mga programmer. Yun ang dahilan kung bakit may mga software patch o update. Gets? Ang tinatawag na zero-day vulnerability ay isang pagkakamali o kahinaan sa computer code na pwedeng gamitin ng mga hacker para pasukin ang isang computer at kontrolin ito. Tinatawag itong zero day dahil hindi pa ito nadedetect ng mga gumawa ng code, kaya 0 days pa lang itong nadidiscover. Gamit ang mga zero-day vulnerability na nakita mo, gumawa ka ng isang virus. Ito ang tinatawag natin ngayon na Stuxnet. Ginawa mo ang Stuxnet para sirain ang mga centrifuge sa loob ng Natanz facility sa pamamagitan ng mga infected na PLC. Kapag ang PLC kasi ay may Stuxnet, pinaglalaroan nito ang pag-ikot ng mga centrifuge. Minsan pinapabilis tapos biglang papapagalin. Paulit-ulit itong ginagawa hanggang tuluyang masira ang centrifuge. Ang masaklap pa dito, pinalalabas din ng Stuxnet na maayos ang lahat sa display. Akala ng mga nagmamonitor ng facility, normal lang lahat. Pero ang hindi nila alam, nasisira na pala ang mga centrifuge nila. Tapos, ang maganda pa sa Stuxnet, madali lang itong ikalat. Ang kailangan lang, mag-connect sa network, internet o magsaksak ng USB drive. Kapag may nagsaksak ng USB drive sa isang computer na infected ng Stuxnet, sasama ang Stuxnet dun sa USB drive. Kapag sinaksak naman yung USB drive na yon sa ibang computer, may infect na rin yung mga computer na yon. Ganun lang kadali. Ngayon, meron ka ng paraan para sirain ang Natanz facility at walang makakaalam na ikaw ang salarin. Pwede mo nang pigilan ang paggawa ng Iran ng nuclear bomb nang hindi nagkakagerap sa Middle East. Pero may isa pang problema. Walang internet sa Natanz facility, kaya kailangan mano-mano ang pagsaksak ng USB drive sa isa sa mga computer sa loob ng Natanz. Pero, nahirapan ka maganap ng taong mapagkakatiwalaan na gagawa nito. Hindi naman kasi pwedeng kung sino-sino lang ang kunin mo, baka makarating sa Iran. Buti na lang, kaibigan mo din ang Netherlands. Kasi, may engineer sila na nagtatrabaho sa loob ng Natanz facility at ang pangalan niya ay Eric Van Saben at isa siya sa mga nagkakabit ng water pump sa loob ng Natanz. Success! Pasok na ang Stuxnet sa loob ng Natanz. Kalaunan, napansin ng Iran na parang mas dumadalas masira ang mga centrifuge nila. Tinignan nila ang system nila pero wala silang makitang mali hanggang umabot na sa 1,000 centrifuge ang nasisira. Imposible. Malamang may nananabotahe. Pero paano? Sino? Di nagtagal, nagkagulo sa loob ng facility dahil kung sino-sino na ang pinaghihinalaan nila. Kayo ng Israel, tahimik lang na dumatawa. Napigilan nyo ang Iran sa paggawa ng nuclear bomb pero hindi nila alam na kayo ang salarin. Isang araw, may trabahador sa loob ng Natanz na nagsaksak ng USB drive sa computer. Tapos, inuwi niya yung USB drive at sinaksak sa computer niya sa bahay.
Tapos, nag-online siya. Doon na kumalat ang Stuxnet sa iba't ibang parte ng mundo. Pero dahil ang target lang naman nito ay ang mga Siemens PLC at hindi ang mga regular na computer, walang nakapansin. Pero isang araw, na-discover din ito ng isang antivirus company sa Belarus. Kasunod nito, pinag-aralan ng Symantec at Kaspersky ang code ng Stuxnet. Nagulat sila kasi hindi ito katulad ng mga virus na nakita na nila noon. Ang mga regular virus kasi, walang iisang target. Basta lang ito kumakalat at gumagawa ng damage sa mga infected na computer. Pero ang Stuxnet, walang ibang sinisira kundi ang Siemens PLC lang sa loob ng Natanz Uranium Facility. Doon nila napagtanto na isa itong sandata na nilikha para lang sirain ang Natanz at wala ng iba. Maaaring sabihin na ang Stuxnet ay successful sa naging mission nito dahil napigilan nito ang paggawa ng Iran ng nuclear bomb. Tinatayang na-delay ng Stuxnet ang paggawa ng Iran ng nuclear bomb ng halos 2 taon. Nga pala, hanggang ngayon, wala pa rin nuclear bomb ang Iran. Ang Stuxnet ay ang pinakaunang cyber weapon na ginawa ng isang bansa para sirain ang facility ng kaaway nilang bansa. Dahil sa Stuxnet, nakita ng buong mundo na pwede palang maging sandata ang isang computer virus. Pwede palang pabagsakin ang isang bansa sa pamamagitan lang ng computer. Ito ang World War III. Walang pinapaputok na barel o pinapasabog na bomba. Walang sumusugod na sundalo, barko o eroplano. Pero pinapabagsak at winawasak ang mga facility at ekonomiya ng mga bansa. Tahimik itong nagaganap maging sa kasalukuyan at kasali dito ang marami sa mga bansa sa mundo, pati na ang Pilipinas.